Sina former DPWH Yusek Catalina Cabral at Antipolo Representative Romeo Acop patay. Ang sunod-sunod na pagkawala ng mga taong may hawak ng malalaking sekreto sa ating gobyerno. Former DPWH Yusek Maria Catalina Cabral at ngayon naman si Antipolo Representative Romeo Acop. Alam niyo ba na sa likod ng mga headline na ito ay may mga bulong-bulungan at teorya na talagang magpapatayo ng balahibo nyo? Oo, bakit ngayon lang sila nawala kung kailan ang daming investigasyon? Ito ba ay sadyang pagkakataon lang o may mga taong ayaw talagang malaman ang katotohanan? Ang tanong ng bayan, nagkataon lang ba o may mga naglilinis na ng bakas bago matapos ang taon? Kaya naman aalamin natin ang bawat anggulo. Tara, simulan na natin. Pag-usapan muna natin ang unang bumulaga sa atin noong December 18, ang pagkamatay ni ex-DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Kung hindi nyo kilala si Yusek Cabral, hayaan nyong ipakilala ko sa inyo. Siya ang tinuturong isa sa mga key figure o susi sa iniimbestigahang flood control scam. Alam nyo yan, di ba? Yung bilyong-bilyong pondo na inilaan para hindi tayo bahain. Pero noong bumagyo, lubog pa rin ang Pilipinas. Si Yusek Cabral ang sinasabing may hawak ng mga dokumento at plano. Ngayon, heto ang kwento ng pulisya, mga kahistoryador. Huwebes ng hapon, nasa Cannon Road daw sila ng driver niya. Bigla daw pinatigil ni Yusek Cabral ang sasakyan sa isang madilim at delikadong bahagi ng Camp 5 sa Tuba, Benguet. Ang utos daw niya sa driver, iwanan mo muna ako dito, umalis ka. Teka lang, i-pause natin dyan. Kayo ba? Kung kayo ay isang high-ranking official o kahit simpleng tao na nasa matinong pag-iisip, magpapaiwan ba kayo sa gilid ng bangin sa Cannon Road nang nag-iisa? Walang signal, walang bahay, walang tao. At ang driver naman na dapat ay security mo rin, papayag na iwan ang boss niya sa gitna ng kawalan? Ayon sa report, umalis ang driver. Pagbalik niya, wala na si Yusek. Hinanap sa hotel, wala. Bumalik sa site, wala. At doon na tumawag ng pulis. Kinagabihan, natagpuan ng katawan ni Cabral nasa ilalim ng bangin. 20 to 30 meters ang lalim. Patay. Ang sabi ng autopsy, blunt traumatic injury consistent with the fall. Walang tama ng bala, walang saksak. Kaya ang conclusion agad ng ilan, suicide, tumalon daw. Pero mga kahistoryador, mag-isip tayo. Si Cabral ay person of interest sa isang napakalaking eskandalo. Bilyon ang pinag-uusapan dito. Maraming malalaking tao, mga kontraktor, politiko at opisyal ang madadamay kung magsasalita siya. Tapos biglang nag-suicide sa gitna ng investigasyon? May kasabihan sa intelligence world, dead men tell no tales. Pero sa kaso na ito, dead women can't sign affidavits. Ang timing ay napaka-suspicious. Noong mga nakaraang linggo, mainit ang usapan na may ilalaglag na pangalan si Cabral. May mga nagsasabing handa na siyang makipagtulungan sa mga otoridad para linisin ang pangalan niya at ituro ang tunay na mastermind ng flood control projects. Tapos ngayon, patay na? Napaka-convenient para sa mga taong ayaw siyang magsalita, hindi ba? Mapapaisip ka rin sa driver. Iniimbestigahan na siya ngayon ng PNP. Pero kung ako ang tatanungin, posibleng pawn lang din siya. Kung pinatahimik si Cabral, hindi ito gawa ng isang simpleng driver lang. Ito ay gawa ng profesional, malinis, walang dugo sa taas. Sa baba na lang nagkaroon ng impact, pinalabas na aksidente o suicide. At eto pa ang nakakakilabot. Ang sabi ni DILG Secretary John Vic Remulla, bagamat mukhang suicide, kailangan pa ring imbestigahan kung may foul play. Bakit? Dahil alam nila na ang daming conspiracy theories na lumalabas. Alam ng gobyerno na hindi naniniwala ang taong bayan na tatalon na lang basta-basta
ang isang opisyal na may bitbit na ebidensya. Kung hindi pa sapat ang shock value ng pagkamatay ni Cabral, 2 araw lang ang lumipas. December 20, Sabado ng gabi. Heto naman ang panibagong breaking news. Antipolo Representative Romeo Acop pumanaw na. Sino ba si Romeo Acop? Hindi lang ito basta congressman. Siya ay dating general, dating pinuno ng CIDG, isang PMA-ER. Ang official cause of death, heart attack, cardiac arrest. Yes, mga kahistoryador. Sabi ng mga kaibigan niya, kaka-opera lang daw niya sa kidney noong November. Successful naman daw ang transplant. Nagpapagaling na nga siya. Up and about na nga raw, sabi ni Representative Ronnie Puno. Excited na siyang bumalik sa trabaho. Tapos biglang, boom! Heart attack sa gabi. Dead on arrival. Ngayon, alam ko ang iniisip nyo. Host, patanda na siya. 78 years old. Normal lang atakihin sa puso. Oo, totoo yan mga kahistoryador. Posibleng medical condition talaga. Posibleng bumigay ang katawan dahil sa stress ng trabaho at sa bagong opera. Hindi natin inaalis ang posibilidad na natural causes ito. Pero isipin nyo ito. Si Cabral may hawak na sekreto sa DPWH. Patay. Si Acop may hawak na sekreto at ebidensya laban sa mga politiko. Patay. Sa loob ng 1 linggo, 2 higante ang nawala. 2 tao na may kakayahang magpabagsak ng mga makapangyarihang politiko at negosyante. Coincidence o coordinated? Kung naniniwala ka sa conspiracy, iisipin mo na ito ay isang clean-up drive. Yung tipong bago mag-2026, kailangan malinis na ang lahat ng loose ends. Walang witness, walang prosecutor. Mga kahistoryador, alam niya kung kailan nagsisinungaling ang mga pulis na resource person. Ngayong wala na siya, mababawasan ang ngipin ng komite. Baka humina ang kaso, baka makalusot ang mga dapat managot. At yan ang tanong, stress ba talaga ang pumatay sa kanya? O may nagdulot ng stress na hindi kinaya ng puso niya? O baka naman, may iba pang dahilan? Para mas lalo tayong kilabutan, isama natin sa usapan si Congressman Edgar Erice. Matapos mabalita ang pagkamatay ni Yusek Cabral, naglabas ng isang nakakabahalang warning si Erice. Sabi niya sa mga empleyado ng DPWH na may alam sa flood control mess, lumabas na kayo. Magsalita na kayo. Dahil kung alam nilang may alam kayo, nasa panganib ang buhay nyo. Grim warning, nakakatakot. Alam ni Erice na ang nangyari kay Cabral ay isang mensahe. Mensahe para sa iba pang gustong kumanta. Ang mensahe ay simple. Tumahimik kayo kung ayaw nyong matulad sa kanya. Ito ang mukha ng maruming politika sa Pilipinas ngayon. Hindi na lang ito tungkol sa nakaw na yaman. Tungkol na ito sa buhay at kamatayan. Mga kahistoryador, alam naman natin na may malaking iskandalo sa flood control. Bilyon-bilyon ang nawala. Binaha ang buong Metro Manila at Luzon. Galit ang taong bayan. Kailangan ng fall guy. Kailangang may managot. Pero ang mga tunay na mastermind, yung mga nasa pinakataas, ayaw nilang madamay. Si Cabral bilang Yusek, nasa gitna siya. Alam niya kung sino ang pumirma. Alam niya kung saan napunta ang kickback. Kung buhay siya, siya ang gigisa sa Senado. Siya ang pipigain. At kapag napiga siya, baka tumalsik ang putik sa mga big boss. Kaya, cut the line. Putulin ang koneksyon. Sa kabilang banda naman, ang Quadcom ay nanggigigil sa nakaraang administrasyon. Pilit nilang hinahabol ang mga responsable sa EJK at Pogo crimes. Bagamat magkaiba ang kaso, flood control versus Pogo EJK, pareho ang tema, accountability, pananagutan. Posible kaya na may koneksyon ang mga sindikato sa likod ng flood control at ang mga sindikato sa Pogo? Sa kaso ni Cabral, ang daling palabasin na suicide, depress, stress sa investigation, napahiya,
Iyan ang script. Kung suicide yan, bakit sa Cannon Road pa na napakalayo? Bakit kailangang idamay ang driver sa kwento? At bakit ngayon, kung kailan patapos na ang taon at magsisimula na ang mas matinding hearing sa Enero? Sa kaso naman ni Akop, ang heart attack ay perfect cover. Matanda na, may sakit, walang maghihinala. Pero sa high-stakes politics, may mga paraan para i-induce o i-trigger ang heart attack. Stress, banta, pressure. Isipin nyo, ano kaya kung bago siya inatake, may natanggap siyang tawag, may natanggap siyang banta sa pamilya niya, may nakarating sa kanya na impormasyon na sobrang bigat kaya hindi kinaya ng puso niya. Hindi natin alam at dahil cremated na siguro o nakaburol na, mahirap nang patunayan kung may foul play na chemical o external factor. Ang maiiwan na lang ay ang timing. Ang koneksyon nito sa maruming politika ay malinaw. Takot. Takot ang mga korap na mabuking. Takot ang mga kriminal na makulong. Kaya ang solusyon, elimination. Hindi na ito simpleng dirty politics na siraan sa Facebook o fake news. Ito ay lethal politics. Parang bumabalik tayo sa panahon ng martial law o sa mga madidilim na yugto ng kasaysayan kung saan ang mga may alam ay bigla na lang nawawala o namamatay sa aksidente. Tanungin nyo ang sarili nyo. Ligtas pa rin ba ang sinumang gustong lumaban sa korupsyon sa bansang ito? Kung ang isang undersecretary ng DPWH kayang itapon sa bangin, kung ang isang congressman at dating general biglang namamatay sa gitna ng laban, paano pa ang ordinaryong saksi? Paano pa ang simpleng empleyado na nakakita ng ghost project? Mga kahistoryador, hindi ko sinasabing may pumatay kay Representative Akop. Maaring panahon na talaga niya at sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. Pero sa kaso ni Yusek Cabral, mahirap lunukin ang kwentong suicide. Masyadong convenient, masyadong malinis. Nakikiramay kami sa pamilya Cabral at pamilya Akop. Pero higit sa pakikiramay, ang kailangan natin ay katarungan. Dahil kung ang mga nasa taas ay kaya nilang patahimikin, paano pa tayong mga nasa baba? Sa tingin nyo, sino ang susunod? Maraming salamat sa panonood.